Hi guys! Nasa episode 2 na tayo ng ating Road to Immortal rank at Road to Top PH Yisun Shin. Ayun! Core Timatic YSS na yan, boy! Yisun Shin na naman! Pero tignan nyo, makakalaban ko dito guys. Grabe yung hero ng kalaban dito guys, parang ayaw ako palaruin at pakuhain ng buff. Panoorin nyo guys yung buong gameplay, paano ko sila durugin dito guys. Let's go! Habang nanonood kayo guys, kwentuhan ko kayo, nasa episode 2 na tayo guys. At ang title nito ay Nagkahiwalay dahil sa pangarap, pero nagkita muli pagkalipas ng 5 taon. Simulan na natin. May kasabihan, kung kayo talaga ang para sa isa't isa, kahit gaano pa kayo kalayo, darating ang araw na magkikita rin kayo. Ganito ang kwento ni na Ethan at Sophia. Magkaklase sila nung college. Sa una, magkaibigan lang. Hanggang sa naging magkasintahan. Simple lang ang relasyon nila. Walang mamahaling regalo. Walang magagarang date. Pero masaya sila. Pareho silang may pangarap. Ang makapagtrabaho, makatulong sa pamilya, at balang araw, magkaroon ng sariling bahay. Pero bago pa man sila makapagtapos, may dumating na malaking oportunidad kay Ethan. Nani? Sandali lang guys, kinuha buff ko. Yari kayo sa akin. Huwag nyo kasi kukunin buff ko yan, tuloy na pala nyo. Balik na tayo guys sa kwento natin. May dumating na malaking oportunidad kay Ethan. Isang kumpanya sa Japan ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Maganda ang sahod at malaking tulong para sa pamilya niya. Masaya siya, pero alam niyang may kapalit iyon. Kailangan niyang iwan si Sophia. Noong una, pinilit nilang ipaglaban ang long-distance relationship. Araw-araw silang magkausap. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti silang naging abala. Kuha ka pa ng buff ah. Tuloy na ulit natin. Dumalang ang tawag, dumalang ang chat. Hanggang sa isang gabi, mahina ang boses ni Sophia. Ethan, baka kailangan na muna nating unahin ang mga pangarap natin. Tahimik si Ethan. Masakit. Pero alam niyang tama si Sophia. Kaya bago sila magpaalam, isa lang ang sinabi niya. Kapag itinadhana tayo, magkikita ulit tayo. At doon, nagtapos ang relasyon nila. Pero hindi ang kwento. Lumipas ang 5 taon. Marami nang nagbago sa buhay nila. Nasa Japan pa rin si Ethan. Natupad niya ang pangarap niyang makapag-ipon at matulungan ang pamilya. Samantala, naging guro naman si Sophia. Tahimik ang buhay niya. Wala na rin siyang naging bagong relasyon. Isang araw, nagbakasyon si Ethan sa Pilipinas. Habang naglalakad siya sa isang mall, may babaeng hindi niya inaasahang makikita. Si Sophia. Nagkatinginan sila. Pareho silang napangiti. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Lumapit si Ethan. Ang tagal na, ngumiti si Sophia. Oo nga, kumusta ka na? Nag-usap sila, nagkwentuhan. Parang walang 5 taon na lumipas. Bago sila maghiwalay, naglakas loob si Ethan na magtanong. Pwede ba kitang ilibre ng kape bukas? Napangiti si Sophia. Sige, hindi nila alam. Ang simpleng imbitasyong iyon ang magiging simula ng panibagong kabanata ng kanilang buhay. Kinabukasan, maagang dumating si Ethan sa coffee shop. Hindi niya alam kung bakit, pero kinakabahan siya. 5 taon na ang lumipas. Marami nang nagbago. Iniisip niya, baka hindi na ito ang Sophia na minahal niya noon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Sophia. Ngumiti ito, at ganoon din si Ethan. Parang walang nagbago. Matagal silang nagkwentuhan. Napag-usapan nila ang trabaho, ang pamilya, at ang mga pangarap na unti-unti nang natutupad. Habang tumatagal ang usapan, napansin ni Ethan na pareho pa rin ang tawa ni Sophia. Pareho pa rin ang ugali nito. At doon niya naisip na baka hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman niya. Maya-maya, biglang nagtanong si Sophia. May girlfriend ka na ba? Napangiti si Ethan. Umiling siya. Wala. Ngumiti rin si Sophia.
Ako rin. Saglit silang natahimik. Hanggang sa sinabi ni Ethan, alam mo, minsan naiisip ko pa rin, paano kaya kung hindi tayo naghiwalay noon? Napabuntong hininga si Sofia. Siguro, hindi tayo magiging kung sino tayo ngayon. Tumango si Ethan. Tama siya. Kung hindi sila naghiwalay, baka hindi rin nila natupad ang mga pangarap nila. Bago sila umuwi, may sinabi si Ethan. Pwede ba kitang makita ulit? Napangiti si Sofia. Depende. Napakamot ng ulo si Ethan. Depende saan? Ngumiti si Sofia. Depende kung lilibre mo ulit ako ng kape. Pareho silang natawa. At sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, parang bumalik ang saya sa puso nilang dalawa. Pero hindi nila alam, may isang taong makakapagpabago na naman sa lahat. Lumipas ang ilang araw, madalas nang magkausap sina Ethan at Sofia. Halos araw-araw silang nagkakape. Minsan sabay silang naglalakad sa park. Minsan naman sabay kumakain pagkatapos ng trabaho. Pakiramdam nila, parang ibinabalik ng panahon ang mga nawala. Pero isang araw, habang magkasama sila sa isang restaurant, may isang lalaking lumapit kay Sofia. Hi Sofia, kumusta? Ngumiti si Sofia. Okay naman, ikaw? Tahimik lang si Ethan. Hindi niya kilala ang lalaki. Wait guys, panoorin nyo guys kung paano ko sila ubusin dito. Highlights is coming. Ano sa inyo? Natamimi kayo, ano? Panis! Maniac! 1v4 yun guys! Tuloy na natin yung kwento guys. Pagkaalis nito, hindi na napigilan ni Ethan ang magtanong. Boyfriend mo ba siya? Napangiti si Sofia. Umiling siya. Hindi, katrabaho ko lang. Napabuntong hininga si Ethan. Napansin niyon ni Sofia. Nagsiselos ka ba? Napangiti na lang si Ethan. Konti lang. Natawa si Sofia. Akala ko ba wala ka nang nararamdaman? Napakamot ng ulo si Ethan. Sinubukan kong kalimutan ka, pero hindi pala ganoon kadali. Biglang natahimik si Sofia. Ilang segundo silang walang imik. Hanggang sa mahina niyang sinabi, sa totoo lang, ganun din ako. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho silang napangiti. Pero bago pa man makapagsalita si Ethan, tumunog ang cellphone niya. Kailangan na niyang bumalik sa Japan makalipas ang 3 araw. Nanahimik siya. Hindi niya alam kung sasabihin ba agad kay Sofia. Ayaw na niyang maulit ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. 3 araw na lang, kailangan nang bumalik ni Ethan sa Japan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nasasabi kay Sofia. Natatakot siya. Baka isipin nitong iiwan na naman niya ito. Kinagabihan, niyaya niya si Sofia sa lugar kung saan sila unang nag-date noong college. Tahimik ang paligid. Mahangin. At pareho silang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Huminga ng malalim si Ethan. Sofia, may gusto akong sabihin. Tumingin si Sofia sa kanya. Ano yon? Mahina niyang sinabi. Babalik na ako sa Japan. Biglang natahimik si Sofia. Ngumiti siya. Pero halatang pilit lang. Kailan? Sa makalawa na. Ilang segundo silang walang imik. Hanggang sa nagsalita si Sofia. Akala ko, mawawala ka na naman. Umiling si Ethan. Hindi na tulad noon. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na kahon. Hindi ito singsing, kundi isang pares ng keychain. Magkapareho ang disenyo. At doon nila napatunayan na hindi lahat ng paghihiwalay ay katapusan. Minsan, isa lang itong pagsubok para ihanda kayo sa tamang panahon. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, darating at darating ang araw na muli kayong pagtatagpuin ng tadhana. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Na-enjoy ba ninyo ang kwento ng ating parekoy? Kung oo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na viewers.
At comment kayo sa ibaba kung anong title o tema ang gusto ninyong gawan natin ng kwento sa susunod. Baka ang suggestion ninyo na ang maging susunod nating episode.